Ayan, good morning po sa bawat isa. No? Ating pong umpisa ng araw na ito na may paglapit po muli sa ating Panginoon. Pero bago po tayo mag-pray, tayo po ay naka-live na po sa mga oras po na ito. Maaari pong share po muna natin ang ating live. Ayan, binibigyan ko po kayo ng ilang segundo para po i-share po ang ating live sa ating mga families, friends, mga GCs, para mapanood din po ng iba na kakilala po natin ng ating live. Ayan. Then later po, ating pong ipa-flash sa ating screens ang ating mga prayer items. Sundan na lang po natin ang ating prayer list, okay? Ayan, nakapag-share na po ba ang lahat? Okay, kung nakapag-share na po ang lahat, paki-tuck away na po ang ating mga cellphones, turn off our notifications para anumang distraction sa ating phones ay hindi po maagaw ang ating oras para sa ating Panginoon. Tara po, tayo po ay lumapit sa ating mabuting Diyos. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa araw na ito, Panginoon, dahil muli, Panginoon, kami po ay yung tinawid, Panginoon, sa panibagong buwan, Panginoon. Second to the last month of the year, Panginoon. And we are very thankful, Panginoon, dahil muli, Panginoon, ipinaranas po sa amin, Panginoon, ang pag-uumpisa ng panibagong buwan, Panginoon. We might ended our previous topic, Panginoon, with regards sa focusing on you, Panginoon, at magkakaroon po kami ng panibagong topic for this month, Panginoon. But we still gonna focus on you, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Every day, Panginoon, every Sunday, every time, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Sa inyo lamang po kami focus, Panginoon. We continuously pray, Panginoon, sa mga taong naririto, Panginoon. Bigyan mo po nga po sila, Panginoon, ng excitement, Panginoon, na mag-worship sa inyo, Panginoon. Makarinig po ng iyong salita, Panginoon. Maka-fellowship po, Panginoon, ang mga taong kasama po namin ngayon dito, Panginoon. Ngayon din naman po, Panginoon, we continuously pray, Panginoon, sa mga taong nasa online, Panginoon. We might not know, Panginoon, kung ano pong ginagawa nila, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. But bigyan niyo po sila, Panginoon, ng peace of mind, Panginoon, na magkaroon po sila ng time, Panginoon. Pagkalooban po nila ng oras, Panginoon, ng oras na ito, Panginoon, upang makinig po sa inyo, Panginoon. Makapag-worship din po, Panginoon, kahit sila po ay nasa kanilang mga tahanan lamang, Panginoon. Bigyan niyo nga rin po sila ng excitement, Panginoon, sapat na focus, Panginoon, upang makinig po sa iyong salita, Panginoon. Don't let any notifications, distractions, Panginoon, any chores, Panginoon, na makapag-keep away, Panginoon, ng kanila pong focus mula po sa inyo, Panginoon. Embrace us, Panginoon, with your Holy Spirit, Panginoon. Embrace us, Panginoon, and cover this place, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. And let us have this time, Panginoon, sa aming haring pinaglilingkuran, Panginoon. Muli, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Samahan mo nga po kami, Panginoon, as we follow along this prayer list, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay lumalapit, Panginoon, itinataas po ang mga bagay nito sa inyo, Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating Diyos.
Good morning po sa ating lahat. Good morning. Sige, patayo po tayong lahat and palakpakan natin ang Panginoon for this day. Indeed, it is a happy day na tayo po ay magkakasama ngayon in worship. Amen? Pwede po bang pakikamayan yung mga katabi natin, yung mga nasa likod? Pakisabi, isang ngiti naman dyan. Tunay na yung kapayapaan at yung kagalakan ay nasa atin dahil po sa ginawa ng Panginoon. And tunay na ang Panginoon ay kinaya na pagtagumpayan yung pagliligtas sa atin. Sige po, pumalakpak po tayong lahat in celebration sa pasasalamat natin sa Panginoon. Greatest day. The greatest day in history. That is written, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it all, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever, forever I am changed. Sige po mula umpisa. Huwag po tayong mahiya. Pasalamat natin ko sa Panginoon yung umagang ito. Let's praise Him with our claps, with our songs, and even with our dance. Come on, let's dance on our feet. When I stand in that place, free at last, meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace. Earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. Oh, happy day, happy day. You washed my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever, forever I am changed. Sige po. Let's clap our hands louder. Singing out to our Savior, we celebrate Lord Jesus. Kami, Panginoon, ay forever binago mo. Bigyan mo ng bagong buhay. Niligtas mo, Panginoon, mula sa kasalanan. Let's sing. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Thank you, Jesus. Almighty, forever, I'll never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. Ulitin natin from the start. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I'll never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You've opened the way for the world to live again.
for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You've opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Mula sa umpisa, my Savior. Awitin natin to nang may pasasalamat sa Panginoon. You are my Savior, my Redeemer. My Savior, Redeemer. Almighty, forever. I'll never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. One, two, three. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's shout, hallelujah, hallelujah, for all you've done. No, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. No, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. No, what a glorious day, what a glorious way. For the last time, that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious day. Jesus, you live, you died, you rose again on high. You've opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you live, you died, you rose again on high. You've opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. For the last time, you live, you died, you rose again on high. You've opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah, for all you've done. Let's shout hallelujah, hallelujah, for all you've done. Lord, for all you've done. Lord, kami ay umaawit. Panginoon, nagpapasalamat. Thank you, Lord, for changing our lives. Hindi na ito, Panginoon, katulad ng dati. Forever, Lord, forever I am changed. Because of the love, Lord, na pinaranas mo po sa bawat isa po sa amin. Dapat, Lord, hindi ikaw yung naparusahan, Panginoon. Dapat kami, Panginoon. Dapat kami, Panginoon, ang makatanggap ng kahihiyan. Ang pagparusa sa aming mga katawan. Even kamatayan, Panginoon, ng aming mga kaluluwa. Pero Lord, inako mo to lahat, Panginoon. Kaya we thank you, Lord, for the cross. And you are indeed, Lord, worthy to be praised. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon?
You are worthy, Lord. Worthy is the Lamb who was slain. In Revelation chapter 5, verse 12. Worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and praise. Lord, sa iyo po namin binibigay lahat ng papuri at pasasalamat. We are pointing out, Lord, our praises to you. To the one who forever changed our lives. In the Bible, ang lamb po ay simbolo ng sakripisyo. Dahil ang lamb sumisimbolo sa of pureness, innocence, walang kapintasan. It is the blood who brought forgiveness and salvation sa atin. And it is Jesus. Jesus Christ, the Lamb of God. The ultimate sacrifice na binigay niya po sa atin. Para mapatawad, malinis, at matanggap niya tayo bilang mga anak niya. And today, we are worshiping the Lamb who is worthy to be honored, worthy to be praised. Kaya pwede po bang wag natin ipagkait sa Panginoon? Sa umagang ito, yung karapat-dapat na papuri sa Kanya. Let's raise our hands. Let's raise our voices. Let's surrender our hearts in worship. Simbolo na He died and He rose again in our lives. Oh Jesus, You are worthy. The Son of God. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Oh, You're worthy, Lord, worthy. Worthy. Sing thank you.
Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. You are worthy to be praised, Jesus. Seated on the throne. Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, you are Lord. Worthy is the na kami nagpapasalamat sa umagang ito. You're worthy, Lord, to be raised and lifted high, Lord. Not just, Lord, in this place, but, Lord, sa aming mga buhay. Kung isipin namin, Panginoon, yung pagmamahal mo sa amin, wala itong katulad, Panginoon. The darling of heaven was crucified. Lord, ikaw yung pinakamamahal ng Diyos Ama. Ibinigay ka sa amin, Panginoon. Ganon nyo kami kamahal, Panginoon, para ibigay nyo yung buhay nyo para sa maruming katulad at makasalanan po namin, Panginoon. Kaya, Lord, we will not just stand on our feet na hindi po kayo napapasalamatan, na hindi po, Panginoon, na itataas. Jesus, the Son of God, our Savior and Redeemer. Pwede po ba natin isang pang-awitin to with all our hearts? Praise the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified.
you, Lord, for your presence and thank you for your love. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. And pwede po na tayong umupo. And good morning po sa ating lahat, mga heartmates. Kamusta po tayo? Ayan po. Sige po, ngayon pong umaga pong ito ay dadako po tayo sa pagkakaloob po sa ating Panginoon. Hindi po dahil sa paldo-paldo po tayo, marami po tayong pera, kundi dahil alam natin pinagpala tayo ng ating Panginoon. Alam natin na napakabuti po ng ating Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba? Amen. Kaya po, kung napapansin niyo po is dalawa po yung basket po natin dito sa harapan po ngayon po. Ito po, yung malaking basket po ay para po ito sa ikapu po natin o yung tithes po na tinatawag po natin. Ito po ay para po talaga po sa ating Panginoon. At yung pangalawang basket po ay ito po yung offering po natin. So yung offering po natin ay magagamit po natin o ginagamit po natin yan sa pag-mission po natin. Like po yung pagka-campus ministry po natin, yung mga Bible study po na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. Kung mapapansin po natin ay tayo po ay sinasamahan at pinagkikilusan po ng ating Panginoon. Lumalawak po yung ministeryo po ng ating Panginoon po. At patuloy po tayong sumuporta po sa mga ministeryo po na ginagawa po sa atin ng ating Panginoon po. At sa umaga pong ito ay patuloy po natin pong ipag-pray po yung mga kaloob natin sa ating Panginoon po at patuloy natin tong ipagpasalamat po sa ating Panginoon. Sige po,
itaas po natin yung ating mga tithes. Tayo po tayo pong lahat. At kung i-ready po natin yung mga offering po natin sa ating Panginoon, sige po, ay binibigyan ko po kayo ng ilang minuto po. Sige po, bago po natin ipagkaloob po yan, ay panalangin po muna natin po sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus po, Panginoon. Patuloy kami, Lord Jesus, nagpapasalamat sa inyong kabutihan, Panginoon. Sa lahat ng ginagawa niyo po, Panginoon, sa amin po, Panginoon. Tunay na tapat ka po, Panginoon, at hindi ka nagkukulang po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng aspeto po, Panginoon, na ginagawa niyo nga po sa amin po, Panginoon. At itong Panginoon na salapi, Panginoon Lord Jesus, na ibabalik ng buong pasasalamat nga po sa inyo po, Panginoon, ay nararapat lamang nasa inyo po, Panginoon. Alam namin, Lord, na hindi pa matutumbasan, Panginoon, ang ginawa niyo po, Panginoon, sa buhay nga po namin po, Panginoon. Kami ay nagagalak po, Panginoon, na maibalik yung nararapat at kagalakan sa puso po, Panginoon Lord Jesus, na maibigay para yun sa inyo po, Panginoon Lord. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Sa po, Panginoon, ng kapurihan at pagsambat at dakila, Panginoon, sa pangalan niyo ng Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay magkaloob po sa ating Panginoon. Ayan po sa mga naka-online po namin mga kapatid po na nais pong tumulong po Panginoon at magbigay po sa ating mission na ginagawa po sa ating Panginoon po sa mga ministry po. Ay pwede po kayong mag-send po through online po. Ito po yung sa Gigas po namin na naman po dyan po sa ating live po. Ayan, pwede po kayong mag-send po dyan. Kami po ay nagpapasalamat po sa lahat po ng patuloy na tumutuwang po sa gawain po ng ating Panginoon. Amen po. Muli po ipalakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago po yan, tayo po ulit ay manalangin sa ating Panginoon at bless po natin to sa ating Panginoon. Lord Jesus, patuloy ko po Lord na pinapanalangin nga po sa inyo po Panginoon Lord Jesus. Ang salaping na nasa aming harapan po Panginoon ay patuloy lamang po Panginoon Lord Jesus ay magamit ito sa inyong ministeryo po Panginoon sa pagpapalawak pa ng inyong kaharian po Panginoon sa ipapagawa niyo pa Panginoon sa Heart Community Church po Panginoon. At walang iba po Panginoon magamit ito po Panginoon kundi patungo lamang po sa inyo po Panginoon. At patuloy Lord Jesus na ito po Panginoon ay patuloy, Lord Jesus, na inyo po, Panginoon, na panghawakan po, Panginoon, at magagamit lamang ito po, Panginoon, Lord, sa pagmiministero lamang sa inyo po, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, sa pangalan niyo, anak na si Jesus, lahat po ay magsabi po ng Amen. Amen. Sige po, manatili na lang po tayong nakatayo po. Before we proceed po sa ating pong breaking of the bread, I just want to emphasize yung meaning talaga ng offering natin. Yes, lahat naman tayo nagtatapat sa ating Panginoon, but I am for sure na marami sa atin gusto pang lumawak yung ating maabot regarding sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Hindi lang po yung mga kabataan kasama po natin ngayon, but rather, mas marami tayong mas established na Bible study, marami po tayong maabot na kaluluwa sa Panginoon. Gusto po ba natin yon? At hindi po lahat po sa atin makakasama po sa bagay na yan. But through your support sa ating pong offerings, ito po ay magagamit po natin. Mas lalo pang mapalawak po ang kaharian ng ating Panginoon. And hopefully, sa pamamagitan po ng mga offerings po na ito, it's either maliit o malaking ibibigay po natin sa ating Panginoon. Kasi po pag nagsama-sama po yan, malaki po ang magagawa po ng ating pong offering sa ating Panginoon. And for sure, tayo po ay sasamahan ng Diyos. Pwede ba yung palakpakan natin ng ating Panginoon? Sige po, join po. If ever meron po kayong time and if you want to truly support, Pastor, hindi po ganun kalaki, okay lang yan. Sabi mo sa katabi mo, okay lang yun. Importante, nakabahagi ka sa mission natin kahit hindi ka namin kasama. But your presence is kasama natin. Sige, minsan pa, tayo po ay dumako sa pagbabahagi ng tinapay ng ating Panginoon.
Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapaalala sa atin ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Mariing pinapaalala sa atin ng Apostol Pablo ng hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Dahil dito, kinakailangan nating saliksikin natin ng ating mga sarili upang tayo ay maging karapat-dapat at buong kamalayan na tayo ay makasunod at makasalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Kaya naman po sa pagkakataong pong ito, minsan pa sa pamamagitan po ng ating pong mga panalangin, ating pong sariwain ang ginawa po ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Alam niyo po, ang dami po niyan. But sa kabila po ng mga pangit na sitwasyon, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga hirap, pasakit, naniniwala ako ay still naranasan pa rin natin ang pagkilos ng ating Panginoon kung bakit tayo narito ngayon. Kaya naman, okay, kung meron po tayong nasa ating mga puso na hindi po nararapat, na meron man tayong galit, sama ng loob, meron man tayong nakaaway, at gagawin natin ang pagtanggap sa ating Panginoon, ay maaari lamang ilapit natin sa Panginoon at hingin natin ng tawad sa ating Panginoon. Kaya naman sa pagkakataong ito, inaniyahan ko ang lahat na sa ilang segundo, manalangin tayo sa Panginoon at humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon nang sa ganun maging karapat-dapat tayo sa pagsalo ng simbolong ito na hawak-hawak natin sa oras na ito. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo kaming maging ang mga anak mo sa pamamagitan ng pagkabatay ng aming Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagtanggap ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus ay patuloy po ninyong pag-alabi ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo ang aming po mga simbolong ito na aming pong hawak at maging pagpapala rin po sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Itaas po natin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sapagat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkalulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat sa Diyos at pinagpiraperso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo pong lahat ay makinabang. At ngayon naman itaas po natin ang saro. Matapos naman maghapunan, dumampot din ng ating Panginoon ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Yesus hanggang sa kanyang muling. Ng aming po mga buhay ay tagumpay, Panginoon, dahil po sa iyo.
Dahil po sa krus na nabayubay, sa iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, sa iyong dugong tumigis, Panginoon, ay hindi po ito nawala ng kabuluhan. Bagkus, Panginoon, amin pong nararanasan ang pagpapala mo, Panginoon, sa aming pong buhay. Lord Jesus, kanina pa lang, Panginoon, sa aming pagsamba, Panginoon, you remind us, Panginoon, kung gaano kalawak, gaano kayaman, Panginoon, ang inyong pong habag sa aming buhay. Though we know, Lord Jesus, we are not worthy. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, sa pasakit na inyo pong naranasan. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, sa inyong buhay na naalay sa krus ng Kalbaryo. But still, Lord Jesus, you allow it to happen, O God, for us to experience your love and mercy, Panginoon. At hindi po namin alam, Panginoon, kung paano po kami lubos na magpapasalamat sa iyo, Panginoon. Sapagkat kulang po, Panginoon, ang aming pong buhay, Panginoon. Hindi po matutumbasan, Panginoon, ng aming pong pagdilingkod, ng aming pong buhay na ito, Panginoon, ang ginawa mo, Panginoon, para po sa amin. Wala pong anumang makapapantay, Panginoon, sa ginawa mo sa amin sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, Lord Jesus, hayaan mo ng aming pong mga puso ay mapuno, Panginoon, ng pasasalamat at pagsamba para lamang sa iyo. Sapagkat, Lord, kundi po dahil sa iyo, Panginoon, wala po kami dito sa aming harapan. Kundi po dahil sa iyo, Panginoon, wala po kami ganitong pagkakataon para makapagsamba, makapagpuri, Panginoon, makapagbigay na nararapat, Panginoon, at pag-alay na pagsamba sa iyo, Lord Jesus. Hindi po kami karapat dito, Panginoon. Hindi po kami deserve. Sapagkat, Lord, kung babalikan lamang po namin ang aming po mga buhay, yung aming po mga ginagawa, Panginoon, Lord, punong-puno po kami ng karumihan. But because of your love and grace, Lord Jesus, we experience, O God, yung kaligtasan, Panginoon, na nararanasan po namin ngayon. At huwag mong mahayaan, Panginoon, na mawala sa amin ng kaligayahan, ng kaligtasang amin pong tinanggap. Bagkus, O God, parati mo kaming palalahanan, Panginoon, na kami ay ligtas na. At sa amin pong buhay, Panginoon, tinanggap na po namin ng katagumpayan. Dahil sa iyo, O God. Dahil lamang sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord Jesus, sa iyo ang papuri at pagsambang nararapat. Pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? He deserves our praises. He deserves our clap offering sa ating Panginoon. He deserves it. Lahat ng papuri at pagsamba deserve ng ating Panginoon. Minsan pa, isang malakas na palakpak para sa Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you, Lord. And we glorify your name, Panginoon, at di po kami magsasawang magpuri at magpasalamat sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Break po tayo ng konti. Proceed na tayo. Sige po. I think pwede na po tayong magsiupo. Dire-diretso po ang ating pong buhay. Well, that's good naman. Okay? Once again, good morning everyone. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Good morning. Hello po, may kausap po ba ako? Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, isang mapagpalang umaga, kapatid. At sabihin mo sa kanya, kapatid, mahal ka ng ating Panginoon. Okay, mahal ka ng ating Panginoon. Sabihin mo sa kanya, mahal ka ng Panginoon at masaya akong kasama kita. Praise God. Sige po, tayo po ay dumako sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kamakailan, nung nakaraang Sunday, natapos po natin yung ating pong series na Seek on Jesus. Okay? Tama ba? Eyes on Jesus. Ano? Nag-rumble-rumble lang ang aking mindset. Ano? But anyway, salamat sa ating Panginoon. And I truly believe marami tayong napanghawakan based sa ating mga napag-aralan nung nakaraang buwan. Marami ba tayong natutunan? Okay, na dapat ang ating mga paningin, okay, hindi dapat tayo distracted, but rather nakafocus lang kay Jesus. Kapag iba yung focus natin, malamang sa malamang, it is impossible for us na maka-accomplish ng isang goal o hindi naman kaya makatapos ng mga bagay na para sa ating Panginoon. Ngayon naman po, proceed po tayo. Sa loob po ng November, ito po ang ating pag-uusapan natin. This is our theme. The Savior's Purpose, Seek and Save the Lost. Nakikita ba? Nababasa ba? Ito po yung theme po natin. Hindi po ito yung title po natin, ha? Ito po yung tema po natin sa loob po ng isang buwan. The Savior's Purpose, Seek and Save the Lost. Please open your Bible with me in Luke chapter 19, beginning from verse 1 to 10. Let's talk about the story of Zacchaeus.
Luke chapter 19, beginning from verse 1 to 10. Let's read sa English, then later on, let's study the Word of God sa wikang Tagalog. Luke chapter 19, beginning from verse 1 to 10. At ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, He entered Jericho and was passing through. And behold, there was a man named Zacchaeus. He was a chief tax collector and was rich. And he was seeking to see Jesus was, but on account the crowd he could not, because he was small in stature. In verse 4, so he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was about to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and came down, for I must stay at your house today. So he hurried and came down and received him joyfully. Verse 7, and when they saw it, they all grumbled, and he has gone into to be a guest of man who is a sinner. Verse 8, and Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my good I will give to the poor. And if I have defrauded anyone of anything, I restored it fourfold. Verse 9 to 10, last verse, and Jesus said to him, Today salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham, for the Son of Man came to seek and save the lost. Basahin natin sa wikang Tagalog. Ayan, salamat, Kleng, sa aking tubig. Time out. Praise God. Let's read sa wikang Tagalog. Sa Lucas chapter 19, versikulo 1 hanggang 10, ang sabi po ng salita ng Panginoon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon, ang pangalan ay Zacchaeus, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis, at siya ay mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay pandak. Verse 4, kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagkatapos ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zacchaeus at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmadali bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwa tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Verse 7, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya sa makaapat na beses. Verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Samahan niyo po ako manalangin panandalian. Lord Jesus, we want to thank you and glorify your name once again, O God, because once again, Lord Jesus, you allow us to study your word, O God. And we ask for your Holy Spirit to fill this place with your Holy Spirit. And let your Holy Spirit move mightily, Panginoon, in our midst. Nang sa ganun, Panginoon, no one, Panginoon, ang kahit na sino po sa amin, madistract ng mga bagay-bagay, O God. But let our heart and eyes, Panginoon, focus on you. As we study your word, Panginoon, especially last month, O God, nakita po namin yung value, Panginoon, na kami po ay nakatingin lamang sa iyo, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pakikinig ngayon, sa aming pag-aaral, ay matutunan po namin at malaman po namin, Lord Jesus, your purpose, Panginoon. Bakit gusto mo, Panginoon, na hanapin at iligtas ang mga naliligaw? Katulad po namin, Panginoon, kami po ay naliligaw. Pero dahil sa inyo pong paghahanap po sa amin, kami po ay nakita. At ngayon po, Panginoon, ay nakapaglilingkod. At lubos na nagpapasalamat, Panginoon, dahil taglay namin ang kaligtasan na meron kami, Panginoon, dahil sa iyo. Kaya naman, Lord Jesus, mag-manifest po sa amin yung purpose na ito at makita po namin ng buong kamalayan bakit kailangan, Panginoon, na mapahayag po namin at mapakita ka namin, mapakilala ka namin, Panginoon, sa sangkatauhan, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga mahal po namin sa buhay. We thank you, Lord Jesus, and let your Holy Spirit, Panginoon, let your power, let your word manifest, Panginoon. Lead us, Panginoon, sa mas malawak pa, mas malaki pa, Panginoon, na gagawin mo para po sa amin. Bless each and every one, Panginoon, and allow your Spirit, Panginoon, allow your word, Panginoon, be magnified in this place, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang matanghal, madakila, masamba, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng
Amen. Palakpakan natin ng ating Panginoon. Okay? Once again, ang team natin, the Savior's Purpose, seek and save the lost. Hanapin at iligtas ang mga naliligaw, okay? Napakaganda ng story na ito and hopefully, nawa, ang lahat sa ating narinig na ang kwento ni Zacchaeus. Familiar ba kayo sa kwentong ito? Ito ay kwento ng isang napakayamang tao na talaga namang, hindi naman siya popular kasi kung bibigyan natin ng background nitong buhay ni Zacchaeus, yes, Zacchaeus is a tax collector and somehow pwede siyang very unknown person sa kanila, but still, ang buhay kasi ng isang tax collector sa panahon nila, sa panahon ng ating Panginoong Yesus, ay hindi kinikilala. Okay? Kahit gaano kakayaman sa panahon nila, if you're doing, okay, nangongolekta ka ng tax sa panahon po nila, panahon ng ating Panginoong Yesus, ang turing sa iyo ng mga tao isang marumi. Okay? And believe me, meron po silang practice na kapag meron pong isang tax collector na naglalakad, at kapag ito po'y nahulugan ng pera, kahit gaano kalaking pera, wala po pumupulot nun. Imagine that, kung tayo po'y maka-encounter nun, makakita ka ng perang nalaglag galing sa tax collector, tapos bundle-bundle, ay malamang sa malamang nagagawan tayo tama? Diba? Pero sa kanila, walang pumupulot sapagkat alam nila na yung trabaho ng tao na yon ay hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon. Because once again, when we study the Word of God, kapag tinignan natin yung background ng tax collector, ang trabaho nila ay hindi lang basta mangolekta ng buwis, kundi manggulang ng mga mananampalataya, especially mga Hudyong kalahi nila. Kaya galit na galit ang mga tao sa tax collector, kung papansinin natin sa panahon nila. So, ibig sabihin, okay, si Zacchaeus ay hindi lang siya basta yung may karakteristik na unano o maliit, di ba? Siya po ay tinuturing ng ating Panginoon na isang makasalanan. Tingin ka sa katabi mo. Okay? Katulad po natin, tayo po ay makasalanan. Kaya naman, ang title po natin sa umagang ito, Sin and Save. In Luke chapter 19, beginning from verse 1 to 10. Sin and save. Nakita at naligtas. Nakita at naligtas. Sapagkat sa pagkakataong ito, napakaganda ng senaryo, di ba? Kung babasahin natin yung kwento mismo ni Zacchaeus, as if na-aksidente yung pagkakataon na napadaan lang si Jesus doon sa kanyang journey at nakita niya si Zacchaeus. But one thing is ring the bell. Okay? Alam ni Jesus yung pangalan ni Zacchaeus, bagamat hindi pa talaga sila lubusang nakikita. Kasi kung babasahin natin, himayin natin, itong si Zacchaeus, na-curious siya. Kasi kilalang na naririnig na niya ang pangalan ni Jesus sapagkat ang ating Panginoong Jesus, pag binasa natin sa ilang mga chapter, nagpapalayas ng demonyo, di ba? Nagmimilagro, gumagawa ng signs and wonders, nagpapagaling, bumubuhay ng mga patay, etc. and so on and so forth. So na-curious siya. Sino ba tong Jesus na ito? Okay? At may nakita siyang isang puno ng Sycamore, okay? Dahil sobrang crowded that time, pinagkakaguluhan ng ating Panginoon. So ang ginawa niya, nakita niya si Jesus from afar. So nakita niya na yung destinasyon ni Jesus. Meron siya nakitang sycamore tree. Ang ginawa niya, inunahan niya si Jesus doon sa puno, umakyat. Nang sa ganon, walang makaabala sa kanya at makita niya ng lubusan si Jesus. Pero then again, pagkatapos ng kwento na yon, merong nangyaring kakaiba sa kanya. Yun po yung pag-uusapan natin. And this story, dito mapapansin din natin, why does Jesus want to seek and save the lost? Makikita natin yung purpose ng ating Panginoon. Bakit nga ba? Minsan ba natanong natin ito? Natry ba natin itanongin sarili natin? Napag-isip ba tayo nito? Bakit nga ba gustong hanapin ng Panginoon at iligtas sa mga naliligaw? Diba? Pwede namang wag na lang eh. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Deserve ba niyang maligtas? Especially kung kakagalit mo yan, malamang sa malamang. Pag merong alam makabangga sa iyo sa kalsada, di naman papasok ka sa school, di ba? Makabangga ka lang, galit na galit ka na, ay Lord, wag mong ano to wag mong iligtas to di ba? Dali mo to sa impyerno. Di naman kaya may kaaway ka, ayaw na natin makatanggap ng benefits from heaven. But then again, bakit nga ba gustong maligtas ng ating Panginoon at hanapin yung mga naliligaw? Alam niyo po, when we look at the word lost or naliligaw, isa lang po yung manifestation po nito sa atin. Have you ever experienced, meron kang pinuntahang isang lugar at hindi ka pamilyar? Pagkatapos, meron ka pang Google Map, may Waze ka pa. Pero at that time, yung mapa mo, imbis na tulungan ka, mas lalo ka pang niligaw. Natry nyo na yun? Short story lang, kasi ako na-experience ko kasi, mag-experience ko kasi maglalamove driver. Nung pumapasok pa si Mrs. sa Makati, bago pa mag-lockdown, ako po ay bumabiyahe ng naglalamove ako. May mga pagkakataon, pagbaba ni Mrs., kukuha na ako ng pasahero from Makati. Yung Makati, grabe.
paikot-ikot at nakakalito. Isang maling ipihit mo lang, huli ka talaga kasi ang daming one way, etc. and so on and so forth. So nakakalito. Meron akong pinupuntahan na sa mapa, pwede mo naman nang lakarin, nandun ka na kagad, pero ang layo pa ng pinapaikot sa'yo. Na-try nyo na yon? At hindi mo alam na meron palang shortcut, tinatago pala ni Waze, ano? Yun po yung ibig sabihin po ng lost, naliligaw, walang sense of direction. Nangyari na sa atin yun. Alam nyo po sa pag-aaral, ang mga lalaki po, very common po na may sense of direction. Literal sa direksyon. Pero ang mga babae, wala pong sense of direction. Maniwala kayo sa akin. Tanggapin nyo na, totoo po ito. Kasi na-experience ko rin, di ba? Yung kakadaan mo lang, ay, dito tayo dumaan. Mali nga, nakakalimutan na agad. Totoo po yan, based sa pag-aaral. Pero ang mga babae, matatandaan yan sa mga pangalan, numbers, di ba? Yung mga lalaki, sa totoo lang, yung street, alam nyo pa, pag binapunto nyo po ako sa Makati, maiikot ko po yung Makati, pero yung mga skinita po nila, hindi ko po alam yung pangalan. Alam mo yung pangalan? Ang hirap tandaan, pero pag babae pinandaan mo doon, detalyado yun. Detalyado yung street, yung number, etc. and so on and so forth. So ganun po yung base sa pag-aaral. Bakit kailangan ng Panginoon na iligtas ang mga naliligaw? Alam niyo po, ang interpretation po ng ating Panginoon sa salitang naliligaw ay yung kondisyon po ng tao sa harapan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, malayong hanapin nila ang ating Diyos sa kanilang buhay. Malayong hanapin nila ang ating Panginoon para po sila ay makaaranas ng sariling kaligtasan. Parati tayong gumagawa ng sarili nating kaparaanan. Are you with me? So alam ng ating Panginoon, alam ng Diyos ang ating kalagayan. So that's why He understand na kailangan niyang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid, naliligaw ka rin eh. Pero dahil sa Panginoon, nandito ka ngayon. Naliligaw ka rin eh. Ako rin naman eh. Kapag pinag-aralan ko nga ito, sa totoo lang, na-amaze ako eh. Nakikita ko yung buhay ko kay Zacchaeus kasi nga, kung meron ditong ligaw, malamang nakikita ko yung sarili ko mas ligaw eh. Tama? But still, binago ng ating Panginoon at hindi po yung dahil sa akin, dahil sa grasya at habag ng ating Panginoon. And you are here right now, dahil sa grasya at habag ng ating Panginoon, nahanap ka kasi ng Diyos. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? So that's why, let's study the Word of God. 3 things of wonder ang makikita po natin dito. What does Jesus want to seek and save the lost? Okay? Let's study the Word of God. In verse 1 to 4, gusto ko makita niyo ito. Sa wikang Tagalog, ang sabi po ng ating Panginoon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kakabayanan. Kasi po, pagkatapos po nito, may ministeryo po ang ating Panginoon kung aaralin po nating mabuti. So, to cut the story short, after niyang magministeryo, gumawa ng signs and wonders ng mga miracles, nakita ng ating Panginoon, tumuloy-tuloy na ang ating Panginoon sa kanyang journey at hindi po ito aksidente, alam na ng ating Panginoon kung saan siya patungo. Tingnan niyo itong mabuti. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon, ang pangalan ay Zacchaeus. Look at the word, hinighlight natin. Isang pinuno ng mga maniningil ng buwis. Yan po yung pagkakilala kay Zacchaeus. Okay? Mayaman at siya'y mayaman. Tingin sa katabi. Tingin lang. At siya'y mayaman. Sinigap niyang makita si Jesus sapagkat curious siya kung sino si Jesus upang makilala kung sino ito. Tingnan niyo, nandun yung curiosity. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Okay? So si Zacchaeus ay isang maniningil ng buwis. As I said earlier, pag sinabing maniningil ng buwis, siya po ay isang makasalanan. Okay? It is given. Kapag ikaw ay tax collector sa panahon nila, it is given na sila po ay tinuturing na marumi, makasalanan. Maniningil ng buwis at pagkatapos, siya ay pandak. Okay? Siya ay mayaman, siya ay pandak. Hindi niya ito makita dahil siya ay pandak. Kaya patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at tumakyat sa isang puno ng sikamoro. Marami po nagtuturo dito, binibigyan nila ng emphasize yung puno ng sikamoro. Sa totoo lamang, when we study the Word of God, based po sa kwento, wala pong kinalaman yung sikamoro sa kwento po ni Zacchaeus. Okay? Marami po kasing pastor na nagtuturo nito, ay dahil sa sikamoro tree. Kapag ikaw ay mananampalataya, dapat makakita ka ng isang puno. Umakyat ka doon para makita mo si Jesus. Hindi po ganon, okay? Kahit anong puno man yun, malamang sa malamang kung mayroon bundok doon naakyat si Zacchaeus eh. But one thing is for sure, hindi po yung sikamoro yung hina-highlight dito, but rather, yung pagkakilala ng ating Panginoon kung sino si Zacchaeus.
Okay? Because number one, okay, He knows our reality. Alam ng Panginoon kung sino si Zaccheo. Alam ng Panginoon yung kalagayan ni Zaccheo. He want to seek and save the lost sapagkat alam niya ang ating kalagayan. Tayong lahat ay makasalanan. That's the only way. That's the only thing na bakit gusto ng Panginoon i-save at ihanapin ng mga naliligtas. Sapagkat alam ng ating Panginoon yung realidad natin. And once you know, you understand your reality, okay, you will see na yung destinasyon ng iyong buhay ay papunta sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Tingin sa katabi. Doon po yung ating destinasyon eh. Jesus knew Zaccheo, his name, his past, his reputations. Alam ito ng ating Panginoon. Though akala natin when we read the word of God itself, akala natin accidentally lang nangyari ito. But actually hindi. Alam ng ating Panginoon na mangyayari ito at tinakda ng Panginoon na makita niya si Zaccheo. Why? Tingnan niyo ito mabuti. Pag binalikan natin yung verse, please pakibalik po sa chapter 1 verse 4. Ang sabi po doon sa verse na yon, okay, hindi niya ito makita. Sumasabi ron, okay, si Jesus upang makilala kung sino ito. Ibig sabihin, wala talagang information itong si Zaccheo kung sino talaga ang ating Panginoong Jesus. Hindi pa sila nakikita kahit chat. Wala pang chat doon eh. Hindi sila nakikita. Ibig sabihin, hindi pa sila talaga close. Hindi sila lubos na, wala silang connection, etc. and so on and so forth. Hindi sila connected. Naiintindihan natin? But still, pansinin po natin. Pagkatapos nito, pag sa mga sumunod na istorya, makikita natin na tinawag ng ating Panginoon si Zaccheo at alam ng ating Panginoon kung sino yung nasa puno. Di ba? Imagine naman ikaw yun, di ba? Tinawag ka ng ating Panginoon. So ito yung pagpapakita, okay, na alam ng ating Panginoon yung kalagayan ng bawat isa. Kadalasan, alam niyo po, ito po ang understanding po natin. Ito yung kadalasan naglalaro sa ating isipan natin. Ayoko na sa earth. Kasi wala naman nakakaintindi sa akin eh. And somehow, ito po yung very common na pinagtatalunan eh. Kasi gusto mong maintindihan ka. Hello? Ito yung very common kung bakit hindi nagkakaintindihan yung mag-asawa, magkaibigan, o sa loob ng isang pamilya or whatsoever, sapagkat gusto ng bawat isa na magkaroon sila ng understanding o pagkakaintindihan. Di ba? Sapagkat, napakasimple, kadalasan kasi ganito, tingnan nyo itong mabuti. Kaya hindi magkaintindihan, very common sa pamilya, hindi tayo bold o hindi tayo vocal sa gusto natin talaga. Parang ganito. Have you tried na meron kang kasama, meron kang kaibigan, tas gutom na, ikaw yung manilibre, tatanungin mo, saan mo gustong kumain? Ang sagot niya, sige, kahit saan. Diba? Di ikaw naman, syempre, gutom ka na rin. Lalo na kung sobrang close mo yung tao na yun, dinala mo ngayon sa Jollibee. Sumimangot. Bakit ka sumimangot? Ba't mo dinala sa Jollibee? Sabi mo kahit saan. Kahit saan, huwag lang sa Jollibee. Nagigit sa atin kasi kadalasan hindi malinaw. Meron tayong gusto, ayaw mong sabihin ng direkta. Diba? O di naman kaya, meron kang gustong gawin ng isang tao, meron kang gustong gawin sa'yo ng isang tao na importante sa'yo. Ang problema, hindi niya alam na yun pala yung gusto mong gawin. Kaya ang tendency, hindi nagkakaintindihan. Kaya may mga pagkakataon, ang mindset natin, ano ba naman yan? Ginagawa ko naman yung the best ko. Pero parang di ako na-appreciate. Di ba? Hindi tayo magkaintindihan eh. But in reality, pwede naman kayo magkaintindihan. But one thing is for sure. Okay? Maubos man ng taong umiintindi sa'yo, pwedeng umintindi sa'yo. Merong isang Diyos na kahit kailan, hindi ka pa nagkasalita, alam niya na yung sitwasyon mo at naiintindihan ka niya. Yun pala yun. Kaya pala nag-meet halfway kapag mananampalataya. Di ba? Kadalasan, di ba, pag di tayo mananampalataya, pag meron tayong pagtatalo, talaga naman, parang naghahalo yung balat sa tinalupan eh. Ganun yung nangyayari. And damay-damay na kadalasan. Natatry natin. Kaya nga may mga pagkakataon, kapag ganito po tayo, driven po tayo ng ating emosyon, kalma ka lang kapatid. One thing I've learned, kapag ako po ay, inadrive na ako ng aking emosyon sa ibang mga bagay, ang unang-unang ginagawa ko, kumalma.
Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kalma. Kasi pag di ka kalma, tingnan nyo itong mabuti. Dalawa lang yan eh. It's either makapagsalita ka ng hindi mo gusto o makapanakit ka ng mahal mo sa buhay. And I tell you, yung word na ibibitawan mo, hindi mo na yan basta-basta mababawi. Tumatatak yan. Tama. Bakit tumatatak yan? Okay? Especially tumatatak yan sa taong mahalaga ka. Pag pinapahalagaan ka ng tao niyon, tumatatak yun. So mag-asawa nga, minsan nga, tingnan nyo itong mabuti. Minsan yung hinahanap ng babae, kunyari, hinahanap niya yung ipit niya, hindi niya mahanap. Pero nasa ulo niya lang. Try nyo na yun? Hindi yung asawa ko yun, kasi hindi naman nag-iipit yan eh. Sama ng tingin nyo sa akin eh. Yung salamin, hinahanap ko, di ko makita. Ano nangyari sa akin? Yung suot ko yung salamin ko, hinahanap ko. Paligo-lingo ako, di ko makita. Pero tingnan nyo itong mabuti. Yung nagawa sa'yo ng mahal mo, hindi mo nakakalimutan, hindi ka ngayon tatandaan mo. Di ba? Sakit, no? Relate? So, ibig sabihin, that's the reality of life. That's normal. Sabi ko sa kanya, that's normal. But one thing is for sure, napakahalaga nito. Gusto ko maintindihan ninyo, bakit gusto ng ating Panginoon na mailigtas at hanapin ng mga naliligaw? Kasi gustong ipaintindi ng ating Panginoon, anak, nandito ako. Alam ko ang kalagayan mo, alam ko ang sitwasyon mo, naiintindihan kita. E di ba palapakan natin ang ating Panginoon? Naiintindihan tayo ng ating Panginoon. Tingnan nyo itong mabuti. Bakit tayo naiintindihan ng Panginoon? Ang sabi niya sa Matthew chapter 9 verse 36, nung siya ay nagbiministeryo, when he saw the crowds, he had compassion for them. Nung nakita niya yung mga tao, nakita niya yung kanilang mga kalagayan. Nagkaroon ng compassion ng ating Panginoon. Tumibok ang puso ng ating Panginoon. Nagkaroon siya ng sympathy because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Nakita niya, naku, kailangan ko ng someone na maglilid sa kanila. Kailangan kong turuan itong mga tao ito. Kaya at that moment, nagturo ang ating Panginoon. Tingnan niyo itong mabuti. Whenever ang ating Panginoon naglalakbay sa kanyang ministeryo, kapag may nakita siyang mga tao, hindi pwedeng hindi niya tuturuan eh. Sapagkat nakikita ng ating Panginoon ang kanilang pangangailangan. Same thing with us. Alam ng ating Panginoon yung reality ng iyong buhay. Alam ng Panginoon kung ano yung kailangan po natin. In Luke chapter 12 verse 7, why even the hairs of your head are all numbered? Isa sa katangian ng ating Panginoon is all-knowing ang ating Panginoon. Ay, hindi mo ako maiintindihan. Walang makakaintindi sa akin. Kahit ang Diyos, hindi ako naiintindihan. Siya talaga ba? Hindi totoo yun. Why? Ultimo yung buhok mo nga eh. Bilang ng ating Panginoon. Can you imagine that? Nabilang nyo na ba yung buhok nyo? Meron ba nakagawa noon? Sa'yo kasi madaling bilangin eh. Lalo na pag bagong razor ako. Ay, mabibilang mo pa naman kasi meron pa namang mga ugat-ugat pa naman. Yun yung mga pinanghawakan ko, yung mga ugat ng ulo ko eh. Why even hairs of your head are all numbered? Fear not. You are of more values than many sparrows. Napaka-valuable mo. Mahalaga tayo sa ating Panginoon. Kaya nga kung titignan natin mabuti, Jesus knows your every pain. Listen to this. Alam ng ating Panginoon yung mga sakit, ang yung struggles. He sees the weight of your carry and the tears you hide. Alam niya rin kung gano'ng ilang beses ka nang umiiyak, kapatid. Alam ng Panginoon yung mga luluha natin. But remember, He is greater than every challenge you face. He is with you and His grace will renew your strength today. Not tomorrow. Okay? Today. Kaya kang palakasin ng ating Panginoon ngayon din mismo. Hello? Meron ba sa ating malungkot dyan? Meron ba sa ating problemado? Meron ba sa ating nakaranas ng hindi maganda? Ng mga nakaraang araw? Kapatid, one thing is for sure. And this is my challenge. Okay? Lapit ka sa ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoon naiintindihan ka niya at kaya kang palakasin ng Diyos. Alam niyo po, pag nalaman dito na napakaraming taong namumroblema, malamang sa malawang, bigla mo siya na makitang nakangiti eh. Tama? Have you met someone na parang pinagdamutan ng pagngiti? Ang daming ganyan, Napakasimple lang umiti, pero parang hirap na hirap siyang ibigay sa'yo. Tingnan mo yung katabi mo. Pag umingiti, di ba? Ang ganda-ganda tignan. Di ba? Ang ganda tignan pag nakangiti, pero pag lagi nakasimangot yan, di ba? Parang ang hirap lapitan eh. Are you with me? Okay? And believe me, ang ating Panginoon, kaya magbigay sa iyo ng panibagong ngiti.
kaya maglagay ng ating Panginoon ng ngiti sa iyong mga labi. Despite na mga pinagdadaanan mo ngayon. Despite ng sitwasyon mo ngayon, kaya kang palakasin ng ating Panginoon. He knows our reality. Then the second one, ang sabi ng Luke chapter 19, verse 5 to 7, sabi po ron, pagkatapos ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo. Ito yung nakaka-amaze, ano? Sabi ko nga kanina, hindi kilala ni Zaccheo ang ating Panginoong Jesus. Na-curious siya kung bakit siya umakyat sa sycamore tree para makita niya, sino ba tong Jesus na to? Sino ba tong Jesus na ito? Bakit siya pinagkakaguluhan? Okay? Sapagkat that time, nakikilala na ang ating Panginoong Jesus sa kanyang mga ginagawang miracle, signs and wonders. And amazingly, okay, nung siya ay nasa puno na si Zaccheo, picture out nyo kung paano itsura ni Zaccheo noon. Nakasabit sa isang sanga. Tinitignan niya ang ating Panginoon. Pinagkakaguluhan ng ating Panginoong Jesus. Imagine that. Pag pinagkakaguluhan ka ng tao, malamang ang focus mo doon sa mga tao nagkakagulo. Tama? Pero amazingly, pagkatapos ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo. Imagine that. Tumingala ang ating Panginoon kay Zaccheo. Though, pwede naman siyang madistract dahil napakaraming tao. But He gave focus doon sa isang gustong hanapin siya. Tiningala niya si Zaccheo at ang sabi ng Panginoon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka dyan. Okay? Alam mo yun, naglalakad niya sa napakaraming tao, crowded na crowded, dahil ang dami mong ginagawa. Tapos magpo-point out ka lang sa isang tao, baba ka dyan. Di ba? Imagine mo, ikaw yung tinatawag ng ating Panginoon. Ikaw yung may effort ka, pagod na pagod ka. Okay? And sabi po ng mga expert yung sa Sycamore tree, isa daw po itong punong matinik. Puro sabit-sabit yung damit niya. Nung nakita siya ng ating Panginoon, uy, ano ba yan? Kevin, baba ka dyan. Ay, Romar, baba ka dyan. Pastor Romar. Markley, baba ka dyan. Baba ka dyan. Baba ka dyan, tara dito. Ito yung nakaka-amaze. Di ba? Hindi kilala ni Zaccheo ang ating Panginoon. But ever since, bago pa pumunta ang ating Panginoon dun sa lugar ng Jordan, kilala ng ating Panginoon kung sino si Zaccheo. Hello? Nagigets natin? So, ibig sabihin, hindi aksidente yung pangyayaring ito. Tinakda ng ating Panginoon yung araw na yon na may-meet niya si Zaccheo. Same thing with us. Kung bakit ka narito ngayon, sapagkat tinawag ka ng ating Panginoon at hindi ka na tinawag, hoy, halika rito. Hindi. He called you by name. Nakakilabot, no? Ganun tayo ka-importante sa ating Panginoon. Na-imagine mo, tatawagin ka niya, anak, halika rito. Leia, halika rito. Pastor Marlon, halika rito. Ganun tayo ka-special sa ating Panginoon. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo, ito naman yung naging response niya. Siyempre, tinawag ka naman na isang taong kinikilala that time Nagmadali si Zaccheo, pero kung tutuusin, pwede naman siya magmalaki Why? Balikan natin yung kwento ni Zaccheo. Si Zaccheo ay isang mayaman. Pandak nga lang, pero mayaman. Parang ganito yan Kahit gaano yung itsura mo, kapag ikaw ay nagdadrive ng isang sports car, pogi ka Oh, tama. Oh. Yung sobrang tinted yung sports car mo, kala mo, artistahin, pagbaba. Ikaw, pumupogi Totoo yun. Totoo yung pumupogi talaga. So, that's the reality. So, somehow, nagkakaroon tayo ng yabang pag ganun. And imagine mo, Zaccheo, ang daming pera. Sabi ni Jesus, bumaba ka dyan. Malamang sa iba sa atin, ba't mo ko inutusan? Di ba? Ba't mo ko inutusan? Sino ka ba? Pero ang response ni Zaccheo, nagbabadali siyang bumaba at tuwang-tuwa na tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Sabi ng Panginoon, tutuloy ako sa inyo Okay? At hindi lang ako tutuloy sa iyo, makikain ako sa inyo, magpe-fellowship tayo. At gusto ng ating Panginoon, He wants to build relationship. Okay? Hindi ka lang niya basta kilala. Tingnan mo yung katabi mo, hindi ka lang kilala ng Panginoon. But He wants to build a true relationship sa iyo. Gusto ng ating Panginoong Jesus na bumuo ng relasyon sa iyo. Gusto ng ating Panginoon na magkaroon kayo ng ugnayan. Jesus didn't just notice Zacchaeus. Hindi niya lang basta napansin lang si Zaccheo, accidentally. Hindi po ganun. Okay? Hindi niya lang napansin, napatingala si Jesus, nakita niya si Zaccheo, mayroong unano doon na umakyat sa puno. So, kapansin-pansin, well, actually, kapag ganun ka-crowded, hindi mo napapansinin yun Are you with me? Ang unang instinct ng isang tao na naiipit sa maraming tao, makalabas doon sa sitwasyon Pero hindi inisip ng Panginoon yun.
He focused kay Zacchaeus. Okay? Imagine mo, ikaw yung nasa puno na yun. Imagine mo, ikaw yung nasa puno na yun. Tinawag ka ng ating Panginoon Jesus. And He invites you. Anak, di ba? Pupunta ako sa bahay mo. Tara. Ano kaya magiging reaction mo? Ano kaya magiging reaction natin? Siguro sa some of us, ay Lord, wait lang Lord, bedding just give me a minute kasi marumi pa yung bahay namin eh. Lilinisin ko lang yung mga pinagubaran ko dun sa may sa sopa namin. Dami kasi. Yung CR po namin, hindi ko pa po nalilinis eh. Ganun yung instinct natin eh. But si Zacchaeus, hindi na inisip yun. Sige po, tara, punta po tayo. Wala akong pakialam kahit anong datan mo sa bahay. And Jesus, walang pakialam kahit anong datan niya sa bahay. Okay? Because that's not His concern. Ang concern ng Panginoon Jesus dito, ikaw, si Zacchaeus. Okay? Why Jesus want to seek and save the lost? Concern niya yung mga taong naliligaw eh. Gusto niyang iligtas, magkaroon sila ng relasyon eh. Imagine that? Madami tayong kakilalang naliligaw. Or maybe some of us right now, naliligaw pa rin. And gusto ko maintindihan mo na merong Diyos na gustong bumuo ng relasyon sa iyo. Jesus longs to have a personal relationship with us. Naglulong ang ating Panginoon na magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya. And He desires to dwell in our hearts. Gusto ng ating Panginoon na papasukin natin siya sa ating mga puso. Ang tanong, gusto mo ba? Okay? And one thing is for sure, pagkasama mo ang ating Panginoon, wala ka nang ibang hahanapin eh. Diba? Kaya nga yung kanta ni Romel Guibarra, diba? Wala nang hahanapin pa. Ano ba sunod doon? Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi aming Ama. Sa'yo, Panginoong Jesus. Yun yung pinaka-best na experience natin eh. Okay? Maybe right now, yung pinaka-masayang experience mo, makasama yung mga mahal mo sa buhay. Well, that's good. Maganda naman yan. But one thing is for sure. To be with the presence of God, yun yung pinakamahalaga kaysa ano mga bagay. At yun yung bagay na malamang sa malamang, hindi mo na hahayaang mawala sa'yo. Okay? Kung nakapag-iisip tayo ng tama kung paano tayo binago ng ating Panginoon, you will not allow that thing na maruwen sa iyong buhay. In John chapter 14 verse 23, ang sabi ng Panginoon, and Jesus answered him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Gusto ng ating Panginoon makasama ka. Gusto ng ating Panginoon, parati siyang nasa puso mo, nasa buhay mo. Kasi alam ng ating Panginoon na kailangan mo ng relasyon sa Kanya. In 1 Corinthians chapter 1 verse 9, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son. Ang galing, no? Hindi mo hinahanap ang Panginoon, hindi natin hinahanap ang ating Panginoon, pero si Lord hinahanap tayo talaga, at gusto ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng relasyon sa Kanyang anak, sa ating Panginoong Jesus. Jesus doesn't just want your time. He wants your heart. Hello? Agree? Hindi gusto ng Panginoon yung oras mo. Maybe right now you are serving God. That's good. Wala tayong problema dyan. Okay? You are preaching, etc. and so on and so forth. Yes, magandang ginagawa mo yan kasi that's for His kingdom. But listen to this. Baka sobra ka ng focus sa bagay na yan. Nakalimutan mo na mag-focus doon sa pinaglilingkuran mo. Parang ganito lang yan eh. Sobra kang focus sa kaharian, pero wala kang oras sa hari. Di ba? It's better na magkaroon ka ng oras sa hari kaysa mag-focus ka doon sa kanyang pinaghaharian. Iba kasi, pag nandun ka sa presensya ng hari eh. Di ba? Jesus doesn't want your time, He wants your heart. Hindi niya gusto yung oras mo lang. Ang gusto ng Panginoon, yung puso natin. And this is the last one. Una, He knows our reality. Then, He wants to build relationship. Then, the last one, ang sabi rito sa verse 8 to 10, tumayo si Zacchaeus at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, okay, ito yung nangyari. Nagkaroon sila ng fellowship, nagkaroon ng realization, itong si Zacchaeus. Kumbaga, nagkaroon siya ng repentance sa ating Panginoon. Lord, though we know Zacchaeus is a tax collector, he is a sinner, marumi talaga si tax collector si Zacchaeus, at ang sabi niya ganito,
Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. Wow. Okay? Ipamimigay ko. Pinilit ba siya ni Jesus? Pinilit ba siya? Hindi. Hindi siya binigyan ng instruction ni Jesus na sige, pamigay mo yung kayamanan mo. Hindi. Siya po yung nag-insist nito. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, Lord, bibigay ko yung kalahati, pero eto pa, Lord, kung meron man akong nadaya, kahit na sino dyan na hindi ko kilala, ibig sabihin, ganun siya kabrutal, ganun siya kadaya, ganun siya kagulang na tao. Okay? At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. Imagine mo yun? He claimed na kahit hindi niya nakilala, may lumapit lang sa kanya, nag-claim, ay, isa ako sa nadaya mo, Zaccheo ah. Diba? Para kumikita ng kabuhayan yun, diba? Lokohin mo na ito sa Zaccheo, magkakapera ka eh. Pero hindi ganun yung purpose niya. Basta may lumapit sa kanya at alam niyang ito yung nadaya niya, hindi siya magdadalawang isip na ibalik yung kanyang nadaya at ibabalik niya pa yun ng 4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanan ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Nagkaroon ng kaligtasan itong taong ito. Nabago. Nagkaroon ng transformation. Ibig sabihin, He helps us to be restored. Kasi yung buhay po natin, kapag po tayo malayo sa ating Panginoon, sira. Hello? Yung buhay natin hindi maganda. Imagine that. Nung babalikan ko yung aking buhay, nung ako hindi pa lingkod ng ating Panginoon, grabe ang pangit ng buhay ko. Sabi ko nga sa inyo, nakakasumpa-sumpa yung buhay ko. And some of us, kasumpa-sumpa ang buhay na malayo sa Panginoon. Isa-isahin ko, alam niyo po, ako'y nung nakagraduate ako ng high school, ako'y natuto ng uminom. Sigarilyo, hindi ko nakahiligan, baho kasi. Di ba? Na-addict ako sa computer games. Di ba? Puyat. Barkadahan na walang kabuluhan, tatambay, gigising, tatambay ka sa labas, lalabas ka ng alas 8 ng gabi, uuwi ka ng alas 7 ng umaga, matutulog lang, gigising ka kakain, lalabas ka na naman. Ganun yung buhay. Ang pangit. And somehow, may mga pagkakataon pa ng daraya ng kapwa. Sa paano paraan? Alam niyo po, simple lang naman to. Meron kami makitang puno ng mangga dyan. Pwede naman kami magpaalam, pero hindi kami nagpapaalam. Inaakyat namin yun. Kasama ko yung kuya ko. Ako lookout eh. Tapos, tatalon sa likod ng mataas na bahay dun sa amin. Puro kalokohan ang ginagawa. Papara ng jeep, hindi sasakay, tatawin lang yung oras. Lalabas ako sa amin. May bangko sa amin, dating video eh. Angas eh. Para jeep, para po. Na oras na, Brad. Sige, alis ka na. Kapag may loko-loko, gugulpihin, ang pangit ng buhay. Ang pangit. Pero tinawag ng Panginoon. I-restore. And whenever you feel that restoration, hindi mo nagugustuhin masira ulit yung buhay mo. Because walang matinong taong gustong siraan kanyang buhay. At hindi mo kayang ayusin sarili mo eh. Hindi mo kaya. But God, Jesus can. He can help us. He restore us. Eh yung akala mo yung buhay mo wala ng pag-asa? No. May pag-asa pa yan. Papasukin mo si Jesus sa buhay mo. Kung sinisira mo yung buhay mo, until now, hindi mo pa rin na-realize na yung katawan mo, templo pala ng Panginoon. I tell you, kaya pa rin ayusin ng Diyos yan. Kahit gaanong kasira yan. Sirang buhay, sirang pamilya, sirang pangarap, di ba? Kahit ano man yan. Ano ba yung sa tingin mo sira sa atin? Sirang relasyon, di ba? Galit sa magulang, di ba? Madaming ganyan, mga kabataan, may sama ng loob sa mga magulang. Sirang relasyon. So that's why hinahanap nila yung kanilang kaligayahan sa pakikipagkaibigan. O di naman kaya sa pagkakaroon ng maling relasyon.
So ganun po yung ano po natin eh. Pag yung ginagawa po natin pag-restore ng ating pong buhay. Pero ang ating Panginoon, hindi ganun yung gusto ng ating Panginoon. Kahit yung pandaraya, gustong ayusin ng ating Panginoon. Kaya naman itong si Zaccheo. Bagamat maraming tumingin sa kanya, sabi ng Panginoon, sabi ng mga tao sa kanila, ano ba naman yan si Jesus? Ano ba naman yan si Jesus? Ano ba naman yan Diyos nyo? Sumasama sa mga tao marunong may makasalanan. And actually, hindi lang ito kay Zaccheo nangyari. Nangyari din ito kay Matthew. Okay? Nung tinawag ng ating Panginoon si Matthew, ang sabi rin ng mga Pariseo sa kanya, ano ba naman yan si Jesus? Bakit siya nakipag-fellowship sa mga tax collector? But ang sabi ng ating Panginoon, I am not here, okay, para pagalingin ang mga magaling na. Nandito ako para pagalingin ang mga may sakit. And gusto niyang i-emphasize na ang church ay hindi para sa mababait. Ang church ay puntahan, samahan ng mga tao makasalanan, pero nakaranas ng habag at grasya ng ating Panginoon. Kasama ka doon. Pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Kasama tayo ron. It is because of the grace of the Lord. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 11, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Okay? The old has passed away, behold, the new has come. Binibigyan niya tayo ng panibagong buhay. Yung buhay mo tapatapon, yung buhay mo na pasira, binabago ng ating Panginoon. Why? It is the promise of God. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Gusto ng ating Panginoon magbunga sa atin ng abundant life, masayang buhay. Tingin sa katabi. Sabi mo sa kanya, alam mo kapatid, gusto ng Panginoon, maging masaya ka. Ayaw niya na malungkot ka eh. Alam niyo yun, ayaw ng Panginoon yun. Gusto niya maging masaya tayo eh. And ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 10, and after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to this eternal glory in Christ, will Himself restore. Imagine that. After you suffer for a little while, yung paghihirap mo hindi yan panghabang panahon. Okay? Panandalian lang yan. Tandaan nyo to ha. Yung paghihirap mo panandalian lang yan. Because God Himself will restore you. Confirm, strengthen, and establish you. And after He do that, hindi ka na kailanman maaalog kahit na sino man. Jesus restored what the world has taken away. Ano man yung ninakaw sa atin ng mundong ito, ano man yung wangis natin na tinanggal, binasag sa atin ng kasalanan, kayang ayusin niya ng ating Panginoon. Amen po ba? Gusto kong dito mag-close. Let me close on to this. Jesus knows our reality. Remember this. He knows our reality. He wants relationship. And He helps us to find restoration. When we respond to His call, salvation enters our home and heart. Okay? Gusto ba natin maranasan si Jesus? Gusto mo ba magkaroon ng restoration? Okay? And now we know His purpose. Yakapin natin yung purpose na ito. At iparating natin sa iba na merong Diyos na nagmamahal sa kanila. Alam niyo po, ang sarap na mapahayag ng Panginoon, sobra-sobra ang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kailangan pong marinig ito ng sangkatauhan. Pwede ka ba namin makasama na ipahayag ang salita ng Panginoon? Iparana sa kanila na sila ay mas mahal din ng ating Panginoon. Because this is the purpose of God. Ito yung plano ng Panginoon. Okay? He knows our reality. He wants to build relationship. And He helps us to be restored. Nang sa ganun, yung salvation o kaligtasan ay ating maranasan. Tayo po tayong lahat, tayo po yung manalangin sa ating Panginoon. Father in heaven, salamat Panginoon sa buhay na binago mo, Panginoon. Sa mga buhay na tinawag mo, Panginoon.
Gusto kong ayusin mo, Panginoon, kung paano mong binabago ang buhay ng maraming tao, O God, na marumi makasalanan, Panginoon. Gayon din naman, baguhin mo ang buhay na ito, Lord Jesus, sapagkat hindi ko po kayang baguhin ang aking sarili. Hindi ko kayang baguhin, Panginoon, ang aking sarili na punong-puno ng lungkot, punong-puno ng problema, punong-puno ng mga bagay na nakasasakit sa akin, Lord Jesus. Ayoko ang mga bagay. Receive the power of the Lord Jesus Christ. Receive His power. Receive His presence. He wants to restore you. He wants to heal you. He wants to strengthen you with all His might, with all His power. And He wants you to be a blessing to other people. At kaya ng ating Panginoon, sapagkat walang imposible sa Diyos na makapangyarihan. He died for you. He died for you because He loves you. At walang makakaagaw ng kanyang pag-ibig kahit sino man sa ating mga buhay. Receive His Holy Spirit. Receive right now His presence. Receive His blessing in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Lahat ng pinagpala ng Panginoon, sumigaw ng malakas namin. God bless everyone. Minsan pa po, palakpakan natin ng Diyos. Amen. So ngayon, patuloy po nating awitin ng kanta na to na with confidence na tayo ay tinawag ng Panginoon na kanyang anak. Lahat ng mga tumanggap sa kanya ay thankful sa ginawa ng Panginoon. Let's thank the Lord for all that He has done in our lives. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I'll never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live. The Father's only Son from the start, my Savior. From the miry clay, Almighty, forever, I'll never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live. The Father's only Son, you live
sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! For all you've done. Hallelujah! For all you've done. Amen! Lord, we are very grateful, Lord, sa ginawa mo po sa amin. And patuloy tayong mag-encourage sa mga kapatid natin. And welcome to church. God bless po. See you po next week. And let's have fellowship po. God bless.